Magandang gabi po, aming guro. Ako po si Ana Rosalbando Curato, galing sa BEd 3D. Ngayong gabi ito, ako po ay magbibigay ng aking opinyon patungkol sa aking binasa na tula ni Sheila Abayon na pinamagatang Hikbi ng Isang Anak ng Isang Bayani. Ang aking pong mga kasagutan ay nilagay ko po sa aking kwaderno upang inyong mas maintindihan at mas masabi ko po ito ng tuluyan. Unang katanungan. Anong nakapagpapahikayat sa mga tauhang nabanggit sa tula? Ang aking pong kasagutan, ang pangunahing nakapagpapahikayat sa mga tauhan sa tula ay ang alaala ng kabayanihan ng kanilang ama at ang sakripisyo nito para sa kalayaan ng bayan. Ang pagnanais na ipagpatuloy ang ipinaglalaban ng kanilang ama, ang pangarap na makamtan ang tunay na kalayaan ay nagbibigay inspirasyon sa kanila. Sa pamamagitan ng tula, ipinapakita ni Bonifacio ang kahalagahan ng pagtutulungan at pagpapatuloy ng laban para sa kalayaan at katarungan. Sa madaling salita, ang damdamin ng pagmamahal sa bayan, ang pag-asa at ang pangarap na maitaguyod ang pinaglaban ng kanilang mga magulang ang nagpapahikayat sa mga tauhan sa tula na patuloy na magsikap at magtaguyod ng dangal at katarungan sa kanilang buhay. Pangalawang katanungan, ano ang saloobin ng persona tungkol sa kahirapan at kawalan ng katarungan nangyayari sa lipunan? Ang aking pong kasagutan, ang tula ay naglalarawan ng hirap at pasanin ng isang anak ng bayani na naiwan ng kanyang ama na magbuwis ng buhay para sa kalayaan. Bagamat ito ang maaaring magbigay diin sa sakripisyo ng bayani, hindi ito direktang nakatutok sa kahirapan at kawalan ng katarungan sa lipunan. Sa wakas, ang interpretasyon ng mamambabasa ukol sa saloobin ng persona ay maaaring mag-iba-iba. Maaaring makakita ng mga elementong naglalarawan ng kahirapan at kawalan ng katarungan sa tula. Ngunit, ang pangunahing layunin nito ay mas nagtutuon sa damdamin ng anak ng isang bayani hingil sa pagkawala ng kanyang ama. Pangatlong katanungan, anong kamalayan ang pinupukaw ng persona sa mga Pilipino? At ang aking pong kasagutan ay ang tula ay naglalarawan tungkol sa lungkot at pagdadalamhati ng isang anak ng bayani na naiwan at nag-iisa matapos ang pagpanaw ng kanyang ama. Ang kamalayan na ito ay nag-uugma sa kamalayan ng mga Pilipino noong panahon ng himagsikan, kung saan ang mga bayani ay nag-aalay ng kanilang buhay para sa kalayaan ng bayan. Hinaharap ng persona ang mga hamon ng buhay ng walang ama. Ngunit sa kabila nito, ipinapahayag ang determinasyon na itaguyod ang nasimula ng kanyang ama. Ipinapakita ng persona ang kamalayan sa kahalagahan ng pagmamahal sa bayan at ang pangarap na makamtan ang tunay na kalayaan. Ang tula ay nagbibigay diin sa ugnayan ng bawat Pilipino sa adhikain ng kalayaan at naglalabas ng kamalayan hingil sa kahalagahan ng pagkikipaglaban para sa karapatan at dignidad ng bawat mamamayan. Pang-apat na katanungan, anong problema o pagsalungat ang nasasalimin sa nabanggit na mga tauhan sa tula? Ang aking pong kasagutan, bagamat ang tula ay puno ng lungkot at pangungulila, maaaring mabanggit ang problema, ang pagkawala ng pag-asa at ang kahirapan ng buhay sa hinaharap ng persona. Ang pagpapakita ng determinasyon na ipagpatuloy ang nasimula ng ama ay maaaring maging isang anyo ng pagsalungat sa pagsubok ng buhay. Maaaring maging pagsalungat ang pagtatanong ng persona ukol sa kadahilanang nagtutulak sa isang tao na maging bayani at mag-alay ng buhay para sa bayan. Ito'y maaaring magsilbing tanong ukol sa katarungan at pangangailangan ng pagbabago sa lipunan. Panglimang katanungan,
paano nasa salamin ng tula ang psikolohiya ng manunulat? Ang aking pong sagot, ang tono ng tula ay puno ng panghungulila at lungkot. Maaaring ito'y pagsasalaysay ng personal na maaaring nag-ugat mula sa sariling karanasan o obserbasyon sa kalagayan ng mga pamilyang naiwan ng kanilang bayani. At panghuling katanungan, paano nakaaapekto ang mensahe ng tula sa iyong damdamin at kaisipan? Ang tula ay maaaring mag-udyok sa mambabasa na mag-isip ukol sa katarungan at karapatang-pantao, lalo na po sa akin. Ang pangangailangan ng persona na malaman ang dahilan sa pagkamatay ng kanyang ama ay maaaring mag-udyok sa mambabasa na magtanong sa sarili hinggil sa katarungan sa lipunan. Yun lamang po aming guro. Sana inyong mas naintindihan at marami pong salamat.